Yon, alright mga katropa. Dito naman tayo sa ating vlog. Yan mga katropa. Diba nung nakaraan, ayaw nga pala, nakalimutan ko. Yung topic ko nga pala nung nakaraang vlog natin ay hindi ko muna itutuloy kasi medyo may di-discuss tayo dito mas updated na pangyayari sa ating mga buhay-buhay mga katropa. Yan. Ngayon, sa araw na to mga katropa, hi muna sa aking mga subscriber at mga bagong subscriber. Nanginginig yung aking camera. Yan. Dito nga pala mga katropa, ang tinig ng mga tindero. Yan. Tinig ng mga tindero mga katropa. Ito yung Sandirius TV na ang tinig ay mga tindero. Dahil yung nagsasalita ay tindero. Yan. Yan mga katropa. Yan. Sa araw ito mga katropa, tayo naman ay mag-uusap sa mas latest pa. Actually, itutuloy natin yung nakaraan natin vlog tungkol doon kay VP Sara Duterte. Pero so far ngayon, hindi muna dahil medyo i-hold natin yon. Kasi tayo ngayon ay tatalakay na mas latest pang news mga katropa. Kung may narinig mga kayo bumibili mga katropa, yan ang patunay na tayo ay nasa loob ng tindahan. Dahil tayo ay tinig ng mga tindero. Ayan. Simpleng mamamayan mga katropa na kukomentary tayo sa mga pangyayari sa buhay natin. At the same time, nagbabantay rin tayo ng tindahan. Alright mga katropa. Ngayon naman sa araw na ito mga katropa, ang tatalakayin natin itong press conference na isinagawa ng ating Philippine National Police ngayong araw na ito. Ngayong araw mismo ng araw na ito. Dahil nagkaroon ng press conference si General Torres para din sa mga pangyayari at mangyayari ngayon dito sa KOJC compound. Yan, sa Davao, di ba, mga katropa, di ba? Alam niyo naman, latest yan. Yun yung mga nangyayari ngayon, kaya yun muna yung tatalakayin natin. Alright, mga tropa. Yan. Ngayon, syempre, kung tayo ng video, sa video na to, dito tayo magko-comment, mga tropa. May mga nabili mga katropa, kaya huwag kayong magtaka kung may mga narinig kayo ibang mga salita rito. Kasi yung mga bumibili, syempre, sabi ko, nabibili nila. Alright, di ba? Kasi nga, ito nga, itinig ng mga tindero. Channel. Yan. Ito mga tropa. Balik tayo. Lahat kayo ay sumunod lamang sa General Torre ito mga tropa, General Torre. Bilang Regional Director, siya ngayon yung namumuno din mga katropa sa sinasagawang paghuli o pagserve ng warrant kay Pastor Apollo Kibuloy na self-proclaim Son of God. Kaya mga tropa, ito yun. ako at ako lamang ang responsable sa lahat ng ito. I am taking full responsibility and everything and anything that you do. Kilala. Yan mga tropa, sabi nga ni General Torre, nasa kanya yung full responsibility kung ano man yung ginagawa nila doon sa KOJC compound sa Davao, kung ano man yung ginagawa ng mga pulis doon, na ano na ngayon 11 days na yata mga katropa na nandun sila at hinahanap nila yung pastor, yung hinahanap nilang pastor na may warrant of arrest, si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ Church, yan, KOJC mga katropa. Ito ngayon yung reaction kasi usually ang nakikita natin mga katropa, yung mga vlog ng mga vlogger, lalong-lalo na yung mga vlogger na nandun sa KOJC compound na sila lang yung nagbibigay ng komento. Pero ito, sa pamamagitan ng salamat nga pala sa PNP, sa Philippine National Police, saka sa video to ay makapag-komentary tayo. At ako na mga taong nakasama ko na noon, hindi ako nag-iiwan ng tao. Yan. I don't throw my people under the bus to save my own skin. May isang enkwentro ako noon sa Fairview, Quezon City, tanghaling tapat December 14, 2005. Apat ang namatay sa isang 300 square meters na lote. Yan, sinasabi ni General Torre mga tropa na kung ano man yung ginagawa ngayon ng tauhan ng Philippine National Police doon sa compound ng KOJC ay siya mismo ang mananagot doon mga katropa. Siya mismo, hindi daw siya nangiiwan ng tao niya, kundi siya mismo yung mananagot. Ano man mangyari, kung kasuhan man siya po yun. Pero advance natin ng konti mga katropa ang aking video para medyo matumbok na natin yung topic na gusto natin talakayin. At least ng mga nauna mga agencies, at iba ibang mga agencies na pupunta sa kanila na gusto pa na ipakita sa akin. All those searches are made on their own terms. Yan. On the terms of the wanted person. So, tama na yun. It is only now that we are asserting some orders na hanggang ngayon ay
napakarami pa rin balakid. Yan mga katropa, sabi nga ni General Torre, Brigadier General Torre, medyo nahihirapan sila rin sa pagsisearch dun sa mismong compound ng KOJC, na alam naman natin na talagang medyo mahirap yun. Mahirap talaga. Kasi yung laki nung mga katropa yung search area nila 30 hectares. 11 days pa lang sila, hindi pa sila nakaka-search ng maayos. Kasi marami nga namang miyembro si Apollo Kibuloy doon na nagbibigay ng additional na time para medyo ma-disgruntled o mapatagal yung pagsisearch. Kasi hindi natin na mga katropa kung bakit na ginagawa yun. Ako kasi naniniwala ako, di ba, nung last vlog ko na pag may warrant of arrest ka, dapat humarap ka sa politiko, sa gobyerno, sa batas, di ba? Kaya ngayon nagtatawag na rule of law mga katropa. Tuloy natin. On their terms pa rin. Okay, so uulitin namin yan. Uulitin namin. Akala niyo mga katropa, nagsisearch yung mga polis, meron silang warrant of arrest, di ba? Tapos ginagawa ng mga miyembro ni Apollo Kibuloy, gusto nila silang masusunod sa search na ginagawa ng mga polis, which is mali naman yun. Kasi sa totoo lang, alam naman natin na pugante sa ngayon talaga lumalabas talaga pugante, kasi siyempre meron siyang warrant of arrest, hindi siya sumusuko. Ang tawag doon pugante, kasi ang tatawagin lang pugante mga tropa, yung mga kamukha natin simpleng mamamayan na walang kakayanan o walang pera o walang yung pangalan. Pag tayo hinuli mga tropa sa kasong kinakaharap natin, automatic huli tayo. Hula po ang tawag din mga katropa. Tayo gagrab na gano'n, na walang anuman. Kasi ang sasabihin na sa atin mga katropa ng pulis, pag hinuli tayo, kung tayo may warrant ng arrest, isa lang, tinatawag na Miranda rights. You have the right to remain silent. Anything you said will be used against you. You have the right for an attorney. Diba? Ganun mga katropa. Yun ang sasabihin nila sa'yo. Pero yun naman talaga yung tama. Diba? Pero dito nangyayari dito ngayon sa KOJC sa Davao, na hanggang ngayon hindi pa nahuli si Pastor Apollo Kibuloy, parang gusto niya, terms niya, siya masusunod. Kung ano yung gusto niya terms, yung gusto niya. Hindi pwedeng gobyerno mag-uutos sa kanya o ang batas na magre-react para sa kanya. Kailangan mag-adjust yung batas para sa kanya, which is wrong. Yun mga katropa. Kung kayo ba, sangayon ba kayo doon? Pwede kayo mag-comment dyan sa aking comment section para masagot ko yung mga katanungan nyo. O kaya, kung hindi ko masagot, makapaghaya ko sa inyo. Alright, tuloy. Hanggang sa tayo satisfied na talaga wala si Apollo Kibuloy. At totoo nga ang sinasabi nila na hindi nila alam kung paano muntakin yung tao. Pero sa ngayon, huwag tayo ma-sidetrack. Sinasabi ko sa aking mga tao, huwag tayo ma-sidetrack sa tunay na issue rito. Actually mga katropa, sinasabi niya o pinapatunayan ni General Torre na ayon sa kanilang investigation o ayon sa kanilang intelligence report, andun lang sa loob ng KOJC compound si Kibuloy, si Apollo Kibuloy, di ba? Pero ang problema nito, sinasabi naman ng mga member ni Pastor Kibuloy na wala doon. Pero kung nanonood kayo ng ibang vlog mga katropa, di ba, nagkaroon kahapon yata ng isang araw ng anniversary, nung linggo mga katropa, nagkaroon ng anniversary ng KOJC doon sa kanilang compound. Pero may video pa doon na nagsalita si Pastor Apollo Kibuloy, nagsalita. Saan magagaling yung video? Ibig sabihin, kung na-send sa kanila yung video na yon, bagong video na yon, na kaugnay doon sa anniversary o speech ni Kibuloy doon sa anniversary nila, may pinagpadala yung video, di ba? Siyempre, kung saan galing yung video, galing kay Kibuloy yun, di ba? Ibig sabihin, may contact siya, which is yun lang hindi sinasabi ng mga miyembro ng KOJC. Yun nga yung isang problema alam nyo sa sarili nila na si Pastor Kibuloy ay wanted, di ba? Pinaghahanap ng batas. May dapat panagutan sa batas, pero ano ginagawa? Hindi pinapakita o hindi nila sinasabi. Ang tawag doon mga katropa kung kakasuhan sila, harboring of di ba? Harboring of criminal. Although hindi natin sinasabing criminal na si Pastor Kibuloy mga katropa. Kaya lang ganun yun Kumbaga, pag tinago mo yung isang tao na may warrant of arrest, hinaharbor mo siya. Diba? Pag nahuli yung tao sa bahay mo,
alam mo yung tao na hinahanap ay wanted o may warrant of arrest, ang tawag dito sa kasong yun, harboring of criminal. Diba? Diba mga katropa? Batas yan, basahin nyo. ay na i-implement ng warrant of arrest sa isang taong nagtatago. Yan. General, clarify ko lang, building po yung maraming kwarto at ilang kwarto dapat na-search ito. Wag ko nang hindi ko na in their defense, ano? Kasi tatamaan sila na kaplastikan na kanila ginagawa doon. Dahil learning institution yun eh. Pag pinangalaan mo ang pangalan nila, they challenge me, I'll take the name, I'll forecast the name para makita kung anong klaseng ito. Yun yung sinasabi natin mga katropa, di ba? Alam mo, kung yung tao na hinahanap na yung warrant of arrest, alam mo kung nasaan, pero hindi mo tinuturo. Di ba? Ibig sabihin, harboring of ano yun. Di ba? Ganun yun eh. O di ba? Ganun yun. Ngayon, ang problema nito mga katropa, sa haba-haba ng video ito mga katropa na pinanood ko, ang isa sa mga, ilan sa mga taong nagbibigay ng hindi tamang impormasyon, yung mga abogado ni Kibuloy, di ba? Pinipilit nilang batas, pero hindi sila sumusunod sa batas. Sila mismo yung mga katropa, sila mismo yun, di ba? Sasabihin nila na, actually, nung mga nakaraang araw, mga katropa, mga nakaraang buwan pa nung bago pala lumabas yung warrant of arrest ni Kibuloy sa Pilipinas, sinasabi ni Kibuloy na siya susuko ayon sa batas. Pero ang nangyayari, hindi naman niya ginagawa yun. Kumbaga, yung sinasabi niya, hindi niya ginagawa. Hindi ko alam kung anong klaseng mga tagasunod yung mga kasama ni Kibuloy sa KOJC. Kasi, ang tawag dito, kung talagang naniniwala ka na mahina ang kaso at walang dahilan para makulong ang iyong pastor, hindi haharap, di ba? Ang problema lang, bakit hindi humarap mga katropa? Yun lang naman ang ating komento. Lagi natin tatandaan mga katropa, kung tayong mga pangkaraniwang tao ang nagkaroon ng kaso, ultimong ng ano lang tayo, di ba may batas doon sa yung sa cruelty to animal, di ba pinalo mo yung aso. Tapos nakita nung kapitbahay mo. Pwede ka na isumbong ng kapitbahay mo ng sa Animal Welfare Act, di ba? Tawag doon, Animal Welfare Act. Yun ang gagamitin sa iyo para kasuhan ka ng cruelty to animal. Paano pa kung tao yung naapektuhan, hindi lang aso mga tropa, di ba? Sa aso nga pag nalikid ka, may cruelty to animal ka. Kasuhan ka ayon sa batas, di ba? Pero pag sa tao din dapat masigit, di ba mga katropa? Yun ang hindi natin malaman. Bakit hindi haharap at ayaw humarap ni Pastor Tuloy? Issue na kanilang ibinibigay sa lugar na yun. In the same manner na gusto niya i-prove namin yung guilt at kung ano mo man i-apolong Kibuloy bago niya i-surrender sa batas yung kliyente niya. Yung na-mention niyo before, sir, na underground facility, ano yung efforts to locate siya? Wala bang excavation? Hanggang ngayon, meron tayong mga technical people na ginagamit yan because actually, yung perang ginugugol dito sa paghahanap kay Kibuloy doon sa kanyang KOJC compound. Ang inuukol dito mga katropa ay pera ng bayan. Isipin nyo, napakaswerte naman niya dahil yung pera ng bayan naubos na sa kanya, di ba? Imbis na gagawa pa ng mga ibang bagay yung mga pulis o magbantay na ng mga bagay. Sila pa yung kumbaga nauubos yung oras ng PNP para sa isang tao lamang na inuhuli. Diba? Mga katropa. Isipin mo yan, di ba? Imbis na tayo binabantayan at binabantayan yung katahimikan nung Pilipinas. Inuuna pa yung napupunta pa rito kay Kibuloy, yung pondo, mga tropa. Saan niya pa napupunta? Isipin mo, sabihin natin 2,000 pulis yung naroon na naghahanap sa kanya. Dapat yung 2,000 pulis na yun, naggagawa ng ibang bagay yun para sa ibang mamamayan. Hindi sa kanya lang. Diba? Saka kung totoo na siya yung son of God, dapat, huwag siya matakot. Tao lang umuli sa kanya, mga tropa, di ba? Tao lang. Son of God ka, di ba? Tapos nagtatago ka. Di ba? Dapat hindi ka magtago. Ako, simpleng mamamayan. Pag may warrant ako, susuko ako. Di ba? Magkapaliwanag ako sa hukuman. Ikaw, son of God ka, parang lahat ng bagay kailangan bang si Kibuloy ang magsabi na ito yung gusto kong gawin nyo, ito yung gusto kong gawin nyo. Isipin nyo, si
President Marcos na may na binoto ng milyong-milyong Pilipino, uutusan mo siya na gumawa siya ng letter na hindi kayo papadala sa Amerika. Sino ka, Kibuloy? Di ba? Isipin mo 'yon. Si President Marcos, Bongbong Marcos, may mandato yan mula sa Pilipino. Nanalo yan. Kahit ano pa sabihin ng mga kalaban nila, Sara Duterte, dating Pangulong Digong Duterte, may mandato pa rin si President Bongbong Marcos na siya yung ngayon, presidente. Pero ikaw ngayon, susulatan mo yung presidente, sasabihin mo na kailangan hindi ka dalhin sa Amerika dahil para harapin yung kaso mo doon. Dahil lagi mo sinasabi yung rendition. Diba? Lagi mo sinasabi yan. Kaya yung mga pulis ngayon, nahihirapang maghanap sa'yo. Eh kung talagang totoo ikaw ay son of God, huwag kang matakot. Tao lang kami. Son of God ka. Diba? Isipin mo yan, mga katropa. Isipin niya. Tuloy natin to, ha. Yung mga technical natin na mga ginagamit, hindi naman yan para lang sa bagay na yan eh. And it has been, those are reliable instruments. Isipin mo, gagamit pa ng mga bagay-bagay, yung mga detector, yung heartbeat detector, para lang mahanap ka, di ba? Tapos, yung mga tao mo dun na membro mo sa KOJC, nagiging silang human shield mo, human shield. May namatay na, inatake sa puso, may mga nasaktan na. May bukod sa mga membro mo, may nasaktan na rin nila mga pulis mismo, nasaktan sila, nagagalos-galos, may nagtatapon ng ihi, di ba? Nakita naman si video, ang video mismo pinanggagalingan yan, mga katropa, yung mismong video na SMNI, di ba? Sila yung naglalabas eh. Kasi kung napapansin nyo, walang mga reports yung mga ibang mga channel o yung mga mainstream media kasi hindi sila nakakapasok doon na sila sa gate, di ba? Hindi sila pinapasok sa loob, kaya hindi mo talaga malalaman yung totoong nangyayari. Kumbaga, most of the videos ay nanggagaling pa rin sa SMNI, di ba? Na one-sided. Pero ang ginagawa nila, nananawagan sila na yung mga istasyon dyan, yung ibang mga vlogger, yung mga ibang istasyon dyan, yung mga mainstream media, sabihin yung totoo, puro kayo bayaran. Bayaran daw yung mga mainstream media. E paano nila masasabi yung tunay na pangyayari o nangyayari sa loob ng compound ng KOJC? Kung hindi nyo sila pinapapasok, may Channel 5, yung Channel 7, yung actually, yung unang-unang gabi ng rally, mga katropa, nasa labas yung Channel 7. Naparod kayo, nag-vlog na GMA, o diba? Nung pinapaalis siya ng mga tao, sinasabihan na, okay dito kasi nagbibigay kayo ng fake news. Siyempre yung reporter, mga katropa nung Channel 7, nagpunta na doon sa airport kasi nga humaba na yung traffic, hindi na makapunta yung mga tao doon sa airport. Kaya alis yung mga taong yun. Ano ang pakialam yung mga taong yung kay Cable? Diba? Wala naman, diba? Pero wala magawa yung reporter ng Channel 7, kundi maghanap ng ibang istorya kung ano yung naging epekto ng ginagawa. Pero sa totoo lang, hindi nakakapasok yung mga mainstream media doon sa mismong compound. Kasi ang gusto ng SMNI, sila lang yung mag-cover. Para kung ano yung gusto nila sabihin nila. Kasi sila yung may control ng mga video. How come, di ba mga katropa? Di ba? Isipin nyo yan. Ito, sabi nga ni General Torre. Na according sa mga operators nga, ay nagamit nila hanggang sa ibang bansa nung nagbigay ng suporta sa mga walang ginagawa ng politika ito. Wala itong politika rito. Ito ay patas na pag-i-implement ng warrant of arrest. Gaya na napakaraming tao ngayon sa loob ng mga pulugan. Yan mga tropa, tama naman si General Torre. Tama talaga siya doon kasi dito walang politika dito. Sila lang, yung mga Duterte lang ang talaga nagsasabi may politika. Pero kasi lumalabas kasi yung totoo, mga katropa, di ba? Kasi isipin mo, sino ba may magkakakampi dati, di ba? Si Pastor Apollo Kibuloy, ang dating spiritual, ni Duterte, spiritual advisor, di ba? Sasabihin nila, porket dating spiritual advisor ng Pangulong Duterte si Kibuloy, politika na. Hindi po politika yan. Ang inaharap ni Kibuloy ay personal na problema niya sa mga taong na biktima o ano man nangyari sa Amerika. Hindi lang naman kasi dito siya may kaso, mga katropa. Ang kaso niya sa Amerika nagsimula. Money laundering yun eh. Actually, may gano'n. Tapos may gano'n yung human trafficking. Di ba mga katropa? Yun. Kumbaga, may kaso na siya sa Amerika. May kaso pa siya sa Pilipinas. Ngayon, ayaw niya magpunta sa Amerika kasi ayaw niya ma-prosecute doon. Ngayon, sa Pilipinas, may kaso rin siya. Ayaw niya pa rin magpahuli, mga katropa. Saan naman tayo lulugarin yan? Tapos ang gusto ng abogado niya, siya yung magsabi kung paano siya hulihin, paano i-search yung property, kung anong gagawin ng presidente para sumuko lang siya. Wow!
Wow naman, yung tatawag na wow naman mga katropa. Isipin mo presidente ng Pilipinas na may mandato ng 20 million yata, 24 million na Pilipino ang bumoto kay Bongbong. Tapos ikaw, uutusan mo si Bongbong magawa ng letter para sa'yo. Hindi mo naman kami miyembro, hindi mo rin miyembro si Bongbong, hindi para utusan mo kami. Di ba mga katropa? Yun nga ang problema kay Kibuloy. One-sided to eh. Dito sa Davao City at sa iba pang parte ng bansa, lahat sila dahil may utos ng Dami nga nakakulong, di ba? ikinulong sila. Iba nga doon, wala pang kasalanan eh. Kumaharap sila sa judge, hinaharap ang kanilang mga kaso, dinidepensahan ng mga abogado at ang mga hindi makakuha ng abogado binibigyan ng gobyerno sa katauhan ng mga public attorney's office na mga Totoo yun mga katropa, isipin mo, maraming Pilipino ang nakakulong sa mga oras na to. Hindi natin alam doon kung sino may kasalanan talaga, kung talagang walang kasalanan. Marami yan eh, minsan mas marami pa nga yung yung sasabi na magkulong ka na nga ng, magpakawala ka na ng isang masama. Huwag ka lang magkulong na, magpakawala ka na ng, isang masama. Huwag ka lang magkulong ng isang walang kasalanan. Diba? Kasi, napakahirap sa isang tao yung walang kasalanan, tapos kukulong ka. Diba? Pero lahat ng mga taong yan, nakamukha natin, yung simple mga lahat tayo ay, dapat sumunod sa batas. Kung ikaw ay may kasong hinaharap, harapan mo siya para malaman natin yung totoo. Ano yun? Gusto ba nila tawag dito, ang gusto nila yung pag-aralan ng kaso sa labas ng korte? Wala namang ganun mga katropa. Wala pang nahatulan na tao sa buong mundo, sa history, na hinatulan ka na wala ka doon. Pwede ba naman how can you defend yourself? Diba? Hindi ka naman pwedeng i-depensa ng abogado mo na wala ka doon. Saan magagaling yung yung mga sagot mo? Sa abogado mo lang. Di abogado mo na yung abogado mo na yung parang siya na yung nililitis, di ba? Kailangan talaga, humarap ka, huwag ka matakot. Sanap ka di ba? Matatakot ka. Di ba? Yun lang naman. sa mga korte kung saan sila ay inasunto. Advance natin mga katropa para medyo mahaba kasi ito mga katropa. Ang kanilang board of advisors, at doon na sa mga pulo. So essentially, it's not the spirit of the law. Last 3 questions. Yes, Mama Brian. TV5. General, anong hamon mo ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy? Hamunin niya si Kibuloy. Yan, hamunin natin. Kay Atty. Torion. At yan din naman ang hamon ng lahat sa kanya sa positive. At yan din sana ang kanilang magiging battle cry dahil palagi nilang sinasabi na justice for Apollo Kibuloy. Napakasimple ng hamon. Harapin mo ang kaso. Harapin mo ang kaso. Hamon. Magaling ka. Siya ito yung napakagaling na abogado. Tama. Napakagaling. Tama. Bakit takot kayo? Tama. Sa mahinang kaso na sinabi nyo. Mahina pala eh. Dismiss na ng kaso. Yung kaso ito. Wala namang nangyayari. Kaya naman pala eh. Tama. Baka isang hearing nga lang yan. Tapos na kaagad yan. Kung gano'n kahina ang kaso at gano'n kayo kagaling. Sabi ni General Torre. Kayo nagsasabi, yung mga abogado ni Kibuloy nagsasabi na mahina lang yung kaso. Wala ka kwenta-kwenta. Diba? Bintang lang. Mahina, walang kwentang kaso. Pero ang tanong, mahina pala, ba't ayaw nyo humarap? Yun lang naman yun, di ba? Kung mahina, edi sabi nga ni General Torre, kung mahina yung kaso, baka isang araw lang yan, pauwiin na kayo. Di ba? Ba't kayo mo, ba't pinapalala mo pa? Pinapalala nyo pa, di ba? Ba't kailangan magkaroon ng human shield? Ba't kailangan na yung abogado, lahat pinagbabawal na lang, lahat illegal search, di ba mga katropa? Anong illegal? Di ba? May warrant to pares. Kahit sinong tao mga katropa, halimbawa, isang tao nakasuhan, may warrant to pares. Kahit saan pa makita yan. Kahit sa buong Pilipinas, kahit saan lugar ng Pilipinas, basta may warrant ka, it applies to all areas sa Pilipinas. Actually, pagka sumulat nga yung ang katotohanan ito mga katropa, halimbawa, wanted ka sa Pilipinas, tapos nagpadala yung gobyerno ng Pilipinas ng request sa Amerika kung nandun ka man. Pwede silang humingi ng request na ibalik ka rin sa Pilipinas. Di ba mga katropa? Ibabalik ka sa Pilipinas para harapan mo yung kaso na hinaharap mo dito sa Pilipinas. Ganun din yung mga katropa.
kahit na sa ibang lugar, sa ibang bansa na meron tayong bilateral na usapan, diba, merong isang may kaso dito sa bansa natin, nasa Pilipinas nagtago, mga katropa. Tapos nagsulat sa atin yung bansang yon, yung particular na bansa na andyan si Sandy TV, huliin nyo yan. May kaso dito sa amin yan. Pag nahuli ka sa Pilipinas, mga katropa, i-deport ka doon sa bahay na pinagmulan mo. Diba, mga katropa? Doon, i-deport ka doon. Bakit? Kasi nga, may pananagutan ka doon. Ganon din yan. Ganon din yan, maliwanag, mga katropa. Na may hinaharap kang batas o warrant of arrest, humarap ka. Hindi pwede yung pipiliin mo lang yung mga batas na pabor sa'yo. Hindi pwede. Kailangan, para malaman natin kung tama yung pinaniniwalaan mong batas na mag-a-apply sa'yo, umarap ka sa korte. Diba? Yan naman ang gusto mo dati, diba? Pagka sa korte, harap ka. Pagtaka lang, nilabasan ka na ng warrant of arrest ng korte, ayaw parang umarap. Pero hindi natin sinasabi may kasalanan si Pastor Kibuloy. Ang sinasabi lang natin, umarap sa korte. Ayun, mga katropa. Ayun. Pinapaalala natin, mga katropa, sa channel na to. Dito, wala tayong kinikilingan. At nagko-comment lang tayo doon sa mga issues na nangyayari sa ngayon, mga katropa. Hindi naman tayo dito nagdadagdag o nagbabawas. Hindi naman tayo abogado para magmarunong sa batas, mga katropa. Hindi rin tayo matalino para sabihin na tayo ang tama. Hindi rin naman tayo napakabobo para paliwalain ang mga bagay na yan. Di ba? Kasi sabi ko sa inyo, mga katropa, doon sa last na vlog ko, lahat naman tayo may tatawag na freedom of speech, di ba? Di ba? Hindi man tayo ganun katalino, hindi rin naman tayo ganun kabobo, mga katropa, di ba? Siyempre, tingnan naman natin yung balancing pakikipag-usap. Hindi tayo nagsasabi dito na may kasalanan si Apollo Kibuloy, may kasalanan si President Bongbong, may kasalanan si Torre, may kasalanan kung sino mga taong involved dito, si Abalos, 'di ba? Marami, 'di ba? Hindi tayo maninisi dito, mga tropa. Tayo dito ay nagko-comment lamang. At ayon doon sa batas, doon tayo papasok, doon tayo mag-i-stay. 'Yun lang naman. Hindi naman tayo kumakampi kung kanino mang side diyan. Pero sa ang kahilingan lang din ko yung mga katropa, yung bang maging patas yung batas. Pero sa ngayon nga, nakikita nyo naman, pagka marami kang pera o kasikat kang tao o may sarili kang reliyon, parang napakalaki mong tao para hindi agad mahuli. Okay, sabagay, maraming pera, di ba? Ganun talaga, mga katropa. Pero, at the end of the day, rule of law, saka equality. Di ba? Kesa mahirap, mayaman, pangit, maganda, sexy, hindi sexy, pati. O kaya, yung may pinag-aralan o walang pinag-aralan, pantay-pantay ang Pilipino, mga katropa. Sabi ko nga sa inyo, nagko-comment tayo dito, hindi dahil sa matalino tayo. Nagko-comment tayo dito dahil alam natin batas, hindi po. Nagko-comment tayo dito bilang isang simpleng mamamayan. Di ba? Simpleng mamamayan na kabahagi na ekonomiya. Simpleng mamamayan na nagpapatakbo na ekonomiya. Simpleng mamamayan, di ba, na nagmamahal sa bayan. Di ba? Alright, di ba, mga katropa? Kitang-kita, walang daya yan, di ba? Pero kung mamasamain nila ang mga comment ko, mag-comment lang kayo dyan. Pag nag-comment kayo dyan, murahin nyo, wala akong pakialam. Pero sasagutin ko yung mga katanungan nyo, mga katropa. Kasi syempre, sabi nga, freedom of speech, meron tayong democracy, di ba? Democracy, freedom of speech, democracy, di ba? Meron tayong kalayaan, di ba? Kalayaan. Kung hindi natin ipa-practice yung freedom of speech natin o kalayaan natin, ang gagamit na lang ng mga freedom of speech at kalayaan, yung mga vlogger na iba, na nakaraan, sinabi niya na si Kibuloy ay hindi sa Diyos. Kilala niyo yung sinasabi ko, sinong vlogger yun. Sikat yun, daming follower nun. Ewan ko bakit, daming follower mga ganun, ngaling. Di ba? Sipin nyo, sabi niya dati, nung hindi niya pakakampi si Kibuloy, si Pastor Kibuloy, sa demonyo daw yun yun ang, hanapin ko yung mga katropa, hanapin ko yung video yun. Kung hindi niya pa binura, may malamang binura niya na yun, mga katropa. Tapos ngayon, yung daw simbahan ng KOJC, ang tinatawag na, pinili ng Diyos. My God, di ba, mga katropa? Ang nagsasabi, yung dating tao na nagsasabi na ang Pastor Kibuloy daw ay hindi daw sa Diyos. O, di ba? Labo, di ba? Labo. Bakit? Bakit kaya? Bakit kaya, Bay? O, di ba? Bay, alam mo na yan. Bakit kaya? Yung mga followers ni Bay, ewan ko ba? O, di ba, nanonood kayo sa kanya, pakinggan niyo yung sinasabi niya, o, di ba? Sipin niyo, di ba, Bay? O, yun, alam niyo na yan, alam niyo sino yung Bay na yan. Yan, di ba, katropa? Yan, di ba? Sipin niyo, yung mga vlogger na nagbablog doon, lalo na si Bay,
Siya yung nagbablog ng vlog doon. Samantalang dati, binibiro-biro niya si Pastor Kibuloy. Ngayon, kakampi na siya. Bakit kaya? Question. Ano sabi ni Atty. Libayan? Parang narinig ko kagabi yun. Sabi ni Atty. Libayan. Ayun. O, di ba? Alam mo mga tropa, sa mundo ng media, may tinatawag din na environmental news. Alam niyo ba mga tropa? Kasi dati rin tayo nagsulat dati sa pahayagan, kaya alam natin yon. May tinatawag na environmental news. Ang envelope naman noon mga tropa, totoo lang, pera. Yan mga tropa. Yun na, sinagot ko na kayo mga tropa. Hindi lahat ng narinig nyo na sumusuporta o nagbibigay ng nakikipaglaban sa ilang tao ay totoo. Kasi may tatawag na environmental news. Yan. Sino kaya tumatanggap ng mga katropa? Hindi ko alam. Bahala na kayo umalam ng mga katropa. Pero totoo yun mga katropa. Hindi lahat ng nasa naririnig nyo, hindi lahat. Kahit ako, check nyo ako mga katropa. Kahit makikita nyo sa mga YouTube channel ko dati, nagtitinda lang ako ng sabon sardinas. O, di ba mga katropa? Kaya ngayon, yung vlog natin, yung channel natin, ito yung tinatawag na Boses ng mga Tindero. Boses ng Tindero. Tapos pakikinggan nyo, paniniwalaan nyo. Okay lang yun mga katropa. At least meron tayong magandang kita at hindi tayo umaasa sa ibang tao. Diba? Hindi tayo environmental news. O yan. Diba? O yan. Yun yung mga katropa. Sige mga katropa, magbabalik ako sa susunod na vlog ulit. Tandaan nyo, ang channel na to ay walang kinikilingan. Ang channel ng mga tindero. Boses ng mga ahente. O diba yun? Diba? Na walang environmental news. Yan. Di ba mga tropa? Alright, magandang gabi ulit sa inyo mga tropa. Maraming salamat. Sa lahat ng mga OFW na nanonood sa akin, mag-comment lang kayo. Yan. Salamat. At sa mga new follower ko, salamat din. Maraming salamat. Pwede kayong mag-comment, mag-share. Share nyo to para makarating sa mga kinaukulan. Pero pag tayo nakasuhan ng kaso, tayo haharap sa korte. Hindi tayo magtatago mga katropa. Nandito lang ako. Totoo yan mga katropa, harap tayo kasi wala naman tayong ginagawa masama. Pag ayaw umarap sa korte, question mark. Alright, bye-bye.